Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor Hani Lacuna, na tinatawag din nating Hani Bakuna. Bakuna siya ng bakuna. Alam po ninyo, yung ating minamahal na Vice Mayor, nahawa ng wag matulog. Dahil sa gabi, pagsara ng araw, kukwentahin kung gaano karami ang napaglingkuran natin sa usaping pangkalusugan, na siya ang aking binigyan ng pagkakataon na mamahala siya. Tapos sa umaga, magbabakuna. Sa kalsada, magbabakuna. Sa bahay-bahay ng mga may sakit nating kababayan, binabakunahan niya. Palakpakan natin ang ating Vice Mayor Hani Lacuna. Sa ating pong Division of City School Superintendent, Dr. Maria Magdalena Lim. Sa ating pong minamahal na Principal, Graciano Budoy Jr., mga teacher ng Almario, giginawin na kayo. Bigyan ng jacket yan. Pulmon ang abutin ninyo. Sa akin pong mga kababayan na nandito rin, at siyempre ang ating mga kawani ng pamahalaan na lagi kong kausap sa gabi. Kasi po minsan matapos ang gawain sa araw, lahat ng gawain sa araw, ito pinag-overtime ko lagi. Itong si Engineer Andres at saka si Architect Balmoris. Palakpakan natin tong dalawan to. No, nag-aaral ako rito, si Mr. Mercado sa Practical Arts. Nag-aaral kami ng drafting. Nag-aaral kami sa Practical Arts nung araw. Pero natutunan ko lang croquis. Pero lahat ng croquis na yon ay isinabuhay ni Architect Balmoris. Maraming salamat sa iyo, Architect Balmoris. No? At siyempre, sa ating mga RAES o Rosario Almario Elementary School Alumni Association President Nimpa Medalla, Chairman din at the same time, Mr. Winston Pasqua, General Parents Teacher Community Association President. Magandang umaga sa iyo. Sa ating liga ng mga barangay na ngayon ay kailangan magpa-swab test. Talagang sabi ko sa inyo, mag-iingat kayo. Kailangan niya magpa-test. Ang ating Presidente, Honorable Leilani Lacuna, at Director Romy Bagay ng Manila Barangay Bureau, Mr. Edwin Malibiran, RAES Scholarship Foundation Program, at sa ating mga konsyal, sapagkat alam nyo mga kababayan, mahalaga ang partisipasyon ng mga konsyal. Ang lahat ng ito, simula sa pangarap, drawing, salapi, ay hindi maisasakatuparan kung walang batas. Yan ang tinatawag nating ordinansa. Kaya taus-puso ang pasasalamat ko kay Vice Mayor Hani Lacuna sa kanyang pamumuno at pakikiisa ng mga konsyal natin. Andyan si Konsyal Ian Nieva, Konsyal Irma Alfonso, Konsyal Jonix Junicio, Konsyal Bobby Lim, at kung nabubuhay lang si Taga, matutuwa yun dahil kapitbahay niya Toix. Andito ang kanyang anak, Jesus Taga Pajardo Jr., mga barangay chairman, officials, at mga SK. Naku, matutuwa kayo mga SK dahil ito'y programa ng pangkabataan. Para sa inyo ito na inyong pinamumunuang mga kabataan sa kani-kaniyang tahanan. Mga XO, kagawad, secretary, treasurer, at mga tanod na nandito at lahat ng kawani ng pamahalaan.
Good morning. Hi. Hello. Isang maulang umaga. Blessing po yan. 33 years ago, katulad ng sinabi ni, naalala pa ni Madam Superintendent, ako po ay graduate sa mababang paaralan pero hindi po siya mababa. 5-story po siya. Kasi lagi ko tinatanong sa nanay ko nung araw yun. Nung pinasok ako dito, in fact, ito, zona 1, 2, at 3 halos, no? Halos dito na to. Nagpaikot-ikot na to rito. So most likely, alam niyo yung kwento na ito. Nung araw, ako po ay nakatira sa Parola. Parola Tondo. Wala pang ICTSI or MIP. No? Anong araw? Parola Compound. At ang tanging alaala lang ng Parola ngayon ay yung Petron. Yun na lang ang buhay pa ngayon sa Parola. Yung Petron sa kanto. Noong araw, pag diyan ka sa Parola Compound, pag ikaw ay papasok sa kinder, hindi pa daycare ang tawag noong araw, kinder, papasok ka sa Tulungan Center, kung saan nakatatag ang God Andres Bonifacio Hospital na pinagawa ni Mayor Alfredo Slim. Diyan nag-aaral ng kinder nung araw. So, araw-araw from Parola, tatawid ako dito sa Delpan, Saragossa, diyan sa Tulungan Center. At ang katapat niyan ay ang Model, Community, at ang Bliss na nasa likod natin. No? Nung makagraduate ako doon, sinok pa ako ng nanay ko dito sa Almario. Ako po ay, I think, section 23. Sa dulo ng walang hanggan. Alam na this. Pag ikaw nag-aral sa public school, alam mo na yung ibig sabihin ng section mo. Ha? But, dahil sa pagsisikap ng nanay ko, bagamat squatter kami, bagamat hirap ang buhay, iniraos ako ng nanay ko na mag-aral. Mag-aral at mag-aral. Kaya ako ay 100% produkto ng pampublikong paaralan. Yan ang Rosario Almario Elementary School, Tulungan Center, Almario at Tondo High School. Ngayon mga kababayan, bagamat ako ay section 23, hindi ako nagkakamali, Teacher Lazaro, yung aking grade 1 teacher. Maswerte naman ako, kahit na pambura ng lapis ang tinitira ko, tuwing recess, at ako ay naging volunteer sa pagkuha ng soup. Kasi dalawa ang titirahin mo noong pagbabae, ikaw ang kukuha ng kantin. Paglalaki, ikaw ang kukuha ng soup. Ha? Ang lata noon ay aluminum. Bababa kaya sa pader na yan, sa Ledgy, nandyan ang kantin. Nandyan ang kantin. Tapos guidance counselor na yan. Tapos principal office. Yan. Ngayon, medyo masustansya yata yung pambura ng lapis. Kasi medyo mataba ang pambura noon, yung itim na lapis. Yung mataba na pinapalo ng teacher mo sa daliri mo. Na siya rin pinalo ng nanay ko sa ulo ko. Ako naman, siyempre, abilidad lang sa buhay. Alam mo, pagka squatter ka, mahirap ka, maswerte ka na, may piso kang baon. Dahil pag nakapiso ka, may palitaw ka na, may soup ka pa. Dahil nung araw, ang mabigat na pagkain ay yung palitaw sa kantin. Kaya bata pa lang ako, magaling na ako sa math. Dahil mananagot ako sa kantin, sa pag-entrega. Tinuturuan na kami ng aming mga teacher sa responsibilidad na nakaatang sa amin bilang mag-aaral. Tapos,
nung ako'y grade 2 na, Todits, yung building na yan, naging teacher ko si Mrs. Laseste. Na from Section 23 to Section 11. Alam niyo na ibig sabihin nun? Sabi sa inyo, masarap ang lapis. May vitamina sa utak yan. Matapos noon, isang araw ng buhay ko ay takot na takot ako. Dahil bawal po sa mata ng bata or nakakatakot sa mata ng bata, ipatawag ang magulang niya ng teacher. Kaya nung minsan, mananghali, sinabihan ako ni Mrs. Laseste, sabi niya, ipatawag ko ang nanay ko. Sabi ko, naku, lagot. Kulata ang abutin ko. Dahil, pag pinatawag ang nanay mo, sa guidance counselor, ang bagsak mo. Naku, lagot na ang GMRC mo. Kasi nung araw, meron nung pinapasa. Yung good moral and right conduct. But to cut the long story short, sa sobrang kaba ko, wala na, hinanda ko na wepax ko pag uwi ko. Kasi natira kami dito sa Tahimik, sa Mariapayo, Luwalhati, sa Sandico, sa Tagumpay, sa Kagitingan, Corner Tuason, kay dating Chairman Geronimo. Tapos natira kami sa Santo Niño, Moriones. Tapos ang pinakamalaki naming pinakamatagal na bahay, lupain. Itong Mabuhay Street. Doon sa kanto ng Tuason at Mabuhay. Kami po ay maglulupa. May sarili kaming lupain. Dahil yung Mabuhay nung araw, just to remind the SK chairman, yung mga chairman, kabisado to, ito po ay tinatawag na Marcos Road nung araw. Hanggang doon yan sana. Coastal Road yan, hanggang Bataan. Nagkagulo noong 1986, nahinto yung kalahati, naiwan yung kalahati, yung mga taga rito na malapit, nagtanim. Nagtanim na nagtanim. Ang nanay ko nagtanim dito ng talbos ng kamote. Pagkatapos nagbakod. Naglagay ng bangko. Naglagay ng bubungan. Bubungan nilagyan ng dingding. Dingding nilagyan ng pintuan. Talbos ng kamote tinanim, bahay ang tumubo. Yan ang naging buhay hanggang doon sa tulay ng Smoky Mountain. Hindi na makikita ngayon ang mga bata sapagkat highway na ang Arten. But that is the story. So, simula rito hanggang doon, nilalakad ko. Kaya takot na takot ako sa nanay ko dahil tiyak, mababakante yung labada niya. Dahil pag nabakante yung labada niya, nga, walang chicha. But then again, pagdating ko sa bahay, yun na nga, galit na galit ang nanay ko, at ang sinabi sa akin, ikaw, Iskat. Iskat po talaga tunay kong palayaw. Yung mga kababata ko, alam na Iskat ang palayaw ko. Ikaw, sinabi ko sa iyo, mag-aral ka lang. O ngayon, may problema tayo. Sabi ko, nag-aaral naman ako Sabi niya, malaki problema natin. Tinawag ako teacher mo. Bibigyan ka daw ng medalya. Dahil ako daw ay first honor. Pero alam niyo ba't galit nanay ko? Kasi pinapupunta ako sa recognition day. Kailangan pandiin. Kailangan naka-long sleeves. Ang problema, siyempre, ewan ko kung mayroong taga-Lakandula rito, papaalala ko sa kanyo, sa kanto ng Lakandula at Luwalhati, may tindahan ng lumang damit. Yun, nasasanla ang damit doon. Yung kaisa-isang bestida ng nanay ko, naisanla doon. Parang used clothes. No? Kaya wala kami talagang mga damit sa buhay. But, maswerte ako, meron akong kapitbahay. Napahiram ako ng damit. Kaya lang yung kapitbahay ko, babae. Kaya yung long sleeves na pahiram sa akin, long sleeves may ruffles.
Alam niyo yung dekada 80, di ba? Naka-raffles yung bangs, raffles. Pero, matutuwa ka naman sa nanay ko, sapagkat paggaling dito, buong Kagitingan, hindi pinahubad yung medalya ko. Dinisplay ako. Proud din pala. Yan ang buhay ko sa Almario. Sabi ng mga bayani, sabi ng mga matatanda, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Mahirap ang buhay. Yan ang katotohanan. Pero sinabi rin ni Mr. Orense na, andito pala, eto si Mr. Orense. Teacher ko sa Araling Panlipunan. Ang mabisa daw na impluensya sa tao ay ang kanyang kapaligiran. Naalala ko pa yun. Kaya, nandito tayo ngayon at salamat sa inyo, mga taga-Tondo. Salamat sa inyo, mga batang Maynila, saan man kayong dako sa Maynila. Binigyan ninyo ako ng pagkakataon. Natanging yun lamang ang hiniling ko. Bigyan nyo lang ako ng chance. Kahit sa murang edad. At ako nga'y pinagbigyan ninyo. Kaya ngayon, sa mahabang panahon, 20 years of serving the city, nabigyan ako ng pagkakataon maging alkalde. Kaya ayaw kong ubusin ang oras ng wala lang. Mas minabuti ko na isoga ko na ang katawan ko. Pagod, hirap at puyat na baliwala naman sa kinakarap ng ating mga kababayan, lalo na ngayon sa loob ng pandemya, na pag-ibayuhin ng pagsasaayos ng kapaligiran ng mga batang Maynila, lalo na dito sa Tondo. Kaya kung mapapansin ninyo, bakit pinangalan ng Condominium 1 o Tondominium? Maraming mga barangay official dito na nakaka-relate. Bakit Tondominium? Dahil ang muestra ng Tondominium noong araw ay patong-patong na squatter. Ginamit natin yung pangit na salita upang burahin sa mga pananaw at kaisipan ng mga susunod na kabataan sa Tondo na kapag sinabing Tondominium, sosyal ka. Dahil naka-condominium ka. Kahit na ikay mahirap, squatter, bigla ka natira sa isang bato, maliwalas, at may sapat na espasyo para sa pamilya mo. Kaya kung bakit hindi tayo tumigil kung merong maayos at may awa ang Diyos. Pagdating ng araw, ako naman di may katapusan. Di naman ako panghabang buhay dito. Pagdating ng araw, si Vice Mayor Hani Lacuna, meron na siyang tutuntunin na mga programa na kung saan magtutuloy-tuloy ang mga ganitong pagawaing bayan. Hindi tayo natigil sa pabahay. Ngayon, paaralan naman. Nais ko, sa maliit kong kaparaanan, bagamat yung kwentong narinig nyo kanina ay kwento ng isang batang nag-aral sa pampublikong paaralan. Batang squatter. Para bang wala nang katapusan ang kahirapan. Salamat sa Diyos, dito rin sa Tondo, sa Mabuhay Corner Tuason, nagbago ang buhay ko dahil hindi ko naman nakalain pang-artistahin. Chumichicha lang ako sa lamay. Alam mo naman pag dumadayo ka sa lamay, di ba? May liver spread. Sunny orange. Pag may chapi yung patay, di ba? Ang bait-bait po niyan. Bait-bait niyan.
Yung pala, chumichicha lang ang habol. Nung nagbago ang buhay ko, at binigyan ko rin ng pagpapalaga, yung oportunidad na binigay sa akin ng showbiz. Katulad ng ginawa ninyo sa akin, oportunidad na makapaglingkod sa inyo. Ngunit, mapalad ang mga anak ko. Opo, hindi nila dinanas yung hirap na para bang sumusong ka sa butas ng karayom sa pagunlad. Natikman nila marahil mga buong chicken joy na kami naman masaya na sa kinagat na chicken joy. Marahil natikman nila mga magagandang pasilidad ng eskwelahan. Kaya talagang inisip ko sa maliit kong kaparanan, sa tulong ng ating Vice Mayor Hani Lacuna, mga konsyal, si Dionisio, si Alfonso, si Nieva, si Lim, na ipatikim ko naman sa mga anak ninyo yung natikman ng anak ko, na mga pasilidad, pangparalan, na hindi lamang magaling ang teacher namin, kundi we will empower the public education system by providing enough facility and good studying environment by putting all necessary recipe, if I may put that in right perspective, sa isang public education system. Nagpapasalamat ako kay Dr. Lim sapagkat nabanggit niya yung sinabi ng Department of Education na kung saan bilyong-bilyong piso ang inilagay ng lungsod ng Maynila kung saan para mairaos natin ang pag-aaral ng mga anak natin sa loob ng pandemyang ito sa bagong polisiya ng blended distant learning na siyang naging tinaguriang pamantayan sa buong bansa. If I may borrow what Dr. Lim said with her relationship with other division of city school in the country. Now, if we did that, we will continue to do that. Modesty aside, Oktubre pa, yung panibago natin po problemahin, pumanatag na kayo na ang inyong pamahalang lungsod ng Maynila, about 10 days ago or more, we just appropriated enough to continue to sustain our blended distant learning approach. That includes connectivity to our students. Naresolba na natin, yung po problemahin na naman natin sa Oktubre. Ngayon, we are taking opportunity of our adversity. Our schools are not being used. Then, let's utilize the time to make the tide in our favor by developing may awa ang Diyos na maging pamantayan din ng pagtatatag ng mga eskwelahang sa buong Maynila at maaari naman natin itong i-share kung kanino man na may gusto na magtatag ng maayos, maaliwalas, may sapat na espasyo para sa ating mga mag-aaral. Mga kababayan sa lungsod, ang student-teacher ratio sa ngayon ay talaga pong hirap na ang mga guro. Dahil alam mo naman na ang mga bata medyo pilyo or kailangan ng time team, masikap na paggabay sa kanila. Ngunit kung ang estudyante ay humigit kumulang 100 at iisa lang ang teacher, nako, por Diyos, por Santo, bata pa lang ang teacher, inuuban na sa konsumisyon. Totoo po. Ngunit sa mga ganitong pag-awaing bayan,
Mga kababayan ko, kaya natin, kaya natin, kaya natin pababain na ang kinder is 1:25, grade 1 to 3, 1:40, grade 4 to 10, 1:45, and grade 11 to 12 to 1:40. (6,145.15 square meter of space. We will build 3,600 square meter of educational facility times 10. That is 3 hectares and 6,000 of space for our students. Canteen at 343. Basketball court at 729. Library at 589. Gymnasium. Wala nang magiging dugyot na bata pag-uwi sa bahay o pagpasok sa eskwelahan kapag nagpipi siya dahil sa gitna ng araw. Napagagalitan ako ng nanay ko dahil hindi pwede madumihan ang damit ko pagka Lunes dahil yun ay susuot ko ng Martes dahil mahal ang Ajax, mahal ang Super Wheel. Auditorium, 700 square meter. 8 elevators at 24-person capacity. Parking spaces. Roof decks that are usable. 2 faculty rooms per floor. Social hall and open lobby. Yan ang mga pasilidad na nakamit ng anak ko sa mga pribadong eskwelahan na gusto kong makamit ng mga anak ninyo sa mga darating na panahon. Today, we will not only give ample space for our student in the future. We are not only doubling the capacity of a property being utilized for public education system because it's going to double. Today, we can honestly say that we are going to address population growth in the next 10 and 15 years of our lives. There is a space for your future children, lalo na kayo mga SK na magkakaanak din pagdating ng araw. Meron ng eskwelahan para sa inyo, ang Rosauro Almario Elementary School. On top of that, initially, the effects of this, as I have promised you, we in the country and in the city, suffering from economic loss, suffering from economic challenges. Marami nagsara negosyo, salamat sa Maynila, marami rin na nagbukas. We will continue to provide jobs. We will continue to infuse, stimulate our domestic economy by investing again in the city of Manila. Answering not only our roads, answering perennial social problem. In this case, school. This will provide jobs for the people of Manila. This building will not only provide jobs but will also provide commerce and business. Velocity of money will be felt or will be mararamdaman ng tao. Yung ikot ng pera, yan ang obligasyon ng pamahalaan. Yan ang gagawin natin sa mga darating na linggo, buwan ng buhay natin sa loob ng pandemya. Hindi tayo magpapaawa. Hindi tayo titigil. Totoo, mapanganib ang COVID-19. But, naniniwala ko, mananalo tayo. Mananalo tayo. Mananalo tayo.
Kaya natin to. Makakaraos tayo sa awa ng Diyos. So then, mga kababayan na nandito, we will continue to provide jobs, food on your table, shelter for your families, best if not, better health facility. Opo, patuloy tayong mamumuhunan pa rin sa ating mga pasilidad pangkalusugan sapagkat nais kong kunin muli ang tulong ng mga barangay officials na nandito. May matinding panganib sa bawat isa sa atin. Nasa Pilipinas na ang Delta variant. At napanood na natin ang nangyari sa India, nangyari sa Indonesia. Mga kababayan, 1,000 ang namatay sa isang araw. Kaya kung bakit, huwag naman lobi ng Diyos, a few months before, because of what we have learned with India and some other parts of the world, we build our own Manila COVID-19 field hospital that can provide what is missing today in other countries. Can you imagine ang hangin libre, biglang nawala ang hangin? We will continue to provide much needed medicine, oxygen, and equipment. We will continue to invest to high flow, oxygen, to tocilizumab, remdesivir, mga mamahaling gamot na maaaring magkapagbigay ng tibay o laban sa isang taong infected ng COVID-19. Huwag kayong magpapatalo sa inyong damdamin. Mahirap ito. Madaling sabihin. Pero, again, nagtagumpay na tayo, mga chairman, mga kagawad, secretary treasurer, SK, tanod. Nagtagumpay na tayo. Nadali na natin nung nakaraan eh. Kaya, repeat performance na lang to. Tsagain nyo na. Huwag nyo nang bitawan. Magsaway tayo at magpaalala ng tao. At higit sa lahat, pag dumating ang bakuna, magpabakuna kayo. Science will agree. Based of what CDC said. Kapag ang tao ay bakunado sa una, you are in a good position. Mano pa, kapag ang tao bakunado sa pangalawa, you are in a better position. So, your city, so far, awa ng Diyos, is in the right direction. Vaccination is the solution. Kaya ang panawagan ko sa inyo, magpabakuna kayo sa lalong madaling panahon. At higit sa lahat, ayon din sa pag-aaral ng mga siyentipiko, ang mga bakunang kinilala ng mundo at bakunang ginagamit sa mundo, anumang uri ito, ay ligtas at makatutulong labanan ang Delta variants. If we Manilans, all of us, cross finger may hawan Diyos, nabakunahan, ito ay bababa sa epidemic na lamang. At ang COVID-19, maaari ay maging bahagi ng buhay natin, ngunit magiging sipon na lamang sa bawat isa. At pag nangyari yon, unti-unti na tayong makakapamuhay ng normal. Sapagkat kahit sino naman ngayon ay pwedeng sipunin
kahit sino naman ngayon, pwedeng trangkasuhin. So kung magtatagumpay tayo na mabakunahan, maaari pa rin tayong magka-COVID. Ngunit ang iniiwasan natin ay kamatayan. Sapagkat alam natin na ang COVID-19 ay nagdudulot ng kamatayan. Kaya, while we build, while we live, we must confront COVID. Hindi pwedeng ikipit balikat na lamang. Kayo na aming mga mamamayan nasasakupan. Let me take this opportunity also to thank you. Lalo na kayo mga barangay official na nandito ngayon. To thank you sapagkat nadali natin, naitawid natin ng tao ng naayon sa panahon na walang magutom sa Maynila. At hindi maidadala yun sa bahay-bahay. And I give that credit to you. Thank you very much, mga barangay official, na hinatid ninyo ang mga food boxes sa kani-kaniyang tahanan ng inyong nasasakupan. Now, to our teachers, principals, members of the DepEd family or DCS family, and to the non-teaching personnel of our city school, umasa kayo sa maliit naming kaparanan. You are always in our radar. You are the priority of the city. Because I believe, if we, as government, will address MBN, or minimum basic needs, food, shelter, education, and health, I think, pag nagtagumpay tayo doon, mapapataas natin kahit unti-unti ang kalidad ng pamumuhay ng bawat pamilyang Manileño. So to our teachers, today is a testament of our commitment to you. I hope someday you will not go to Hong Kong, you will not go to Singapore, you will not go to any place in this world. You will stay as our teachers. Salamat sa pagtsatsaga ninyo. Akalain nyo, meron na kayong estudyanteng mayor. 5,000 plus students every day in a normal day will cross the street of Zaragoza and Kagitingan. 5,000 students, more or less, will cross Arten towards Valderrama, towards Parola, towards Pier. Ngunit, dahil sa inyo, mga guro, pwede pala ng estudyante ninyo maging mayor ng Maynila. Kaya wag kayong mawawalan ng pag-asa. Wag nyo na kaming kukurutin sa singit. Pero mabisa yun. Oh. Nung araw may kabaka sa teacher mo no? Ngayon, iwawayway ka ng estudyante mo. Why? Why? Waywayin ko mukha mo Nung araw nga, pinapalo pa kami ng patpat sa kamay Oh. Come forward. Nyanyang ka yung mic mo. Kaya mag-i-erase ka. But anyway, those are the things of the past. We must move on. So, meron tayong pabahay na mala Singapore. Yes, they did it.
Lee Kuan Yew did it. 50 years after, simula nung umpisa ni Leo, wala nang squatter sa Singapore. Now, we will build almost the same. Not only in our country, but also a Singapore-like public education facility. Kaya sa inyong lahat na nandito, mga kababayan, buong kababaang loob, nakikisuyo ko sa inyo. Tulungan ninyo kong sawatahin yung COVID-19. Tulungan ninyo ko. Kailangan to, sama-sama tayo. Kailangan. Hindi kanya-kanya, hindi puli-politika. Ang pagkakaisa natin bilang mamamayan, on top of what we are going to do as government, ay mabisang pamamaraan upang matugunan natin na laging mababa. O sana, maaaring near to impossible, pero sana mawala na ang COVID. But for now, let's get vaccinated, let's move forward, let's govern. Iparamdam natin sa bawat batang Maynila, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Dahil yun lamang ang inaasahan ng tao ngayon. Hindi ang kanyang kapatid na may suliranin din. Hindi ang kanyang magulang na may suliranin din. Hindi ng kanyang kaibigan na may suliranin din. Pamahalaan. Pamahalaan ang inaasahan ng ating mamamayan. Ngayon natin iparamdam sa kanila na dito sa Maynila may gobyerno. Kailangan ko ang pakikiisa ninyong lahat. Kailangan ko ng tulong ninyong lahat. Kaya natin to. Kaya natin to. Mananalo tayo. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Makararaos tayo. At walang ibang darating sa atin kundi tayo lamang. Tayo ang magkikita sa finals. And let me remind you, iisang bangka tayo. Wala nang iba. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first.